Sino ang mga Yakuza at saan nga ba sila nanggaling? Ating tunghayan at sabay-sabay nating silipin ang kakaibang istorya ng kinakatakutang organisasyon sa mundo. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Bumalik tayo sa year 1604. May civil war na nangyari sa Japan na halos umabot ng isang dekada. Ieyasu Tokugawa ay isang legendary shogun na ginawa ang imposible by uniting the country na sa panahon na yun ay misto lang out of the question. Nahinto ang civil war dahil sa kanya at nagkaroon ng unification for approximately 20 million na tao sa bansa, which was partly a success. Dahil sa nangyaring unification, almost 500,000 soldiers ang nawalan ng trabaho na halos dumidepende sa country's interest of war. Ang mga soldiers na ito ay kilala sa pangalang samurai. Alam naman natin na ang mga samurai ay kilala bilang isang mandirigma ng Japan, kumakatawan sa katapatan, respeto, disiplina at sakripisyo. Sila ay kilala sa kanilang katapangan, husay sa pakikipaglaban at mahigpit na pagsunod sa kanilang moral code. At dahil nga walang gera at everything was at peace, napilitong humanap ng ibang line of work para makapag-uwi ng pagkain sa kani-kanilang pamilya. Yung iba, gumawa ng kanilang negosyo. Yung iba naman ay naging scholars. Pero hindi lahat ng mga experienced warriors na ito ay kayang tanggapin ang peaceful life. Andito ang pagnanakaw at pagpatay. Yan ang kanilang naging bagong kabuhayan. Mga dating mataas at kagalang-galang na mandirigma na naging nakakatakot at naging salot sa lipunan. Ito ang naging rason kung bakit nagkaroon ng oposisyon na nakatakdang humawak ng future ng Japan. Alam nyo bang napaka-influential nila? They would go so deep na kahit na crime syndicate na, involved pa rin sa nation's decision. Humahakot ng sangkatutak na salapi ang mga politiko. They are so ruthless na they don't care if their country goes to world war. Ano bang naisip natin kapag narinig yung salitang Yakuza? Unang-una siguro for sure yung elaborated tattoos nila. Then susunod na lang yung expensive suits. Super interesting kasi 400 years ago may group closely related sa mga Japanese mafia. Ang tinatawag nga nating unemployed samurai na minsan tinawag ni Ronin. They formed a group which carried the name Hatamoto Yaku at ang meaning ay bannerman. Alternatively, tinatawag din silang Kabukimono, which literally translates to the crazy ones. So bakit nga ba sila kilala sa ganitong mga nicknames? Itong mga unemployed samurai nga talaga namang outlaw ang lifestyle. Nagbibitbit ng mahabang espada at nagsusuot ng colorful clothing. Noon ang pagsusuot ng bright color pattern di masyadong popular sa mga samurai dahil nga it was considered to be immodest. Magugulat kayo na minsan kinonsider ding magsuot ng woman's clothing kasi nga naman walang masyadong pagkakaiba between kimono and a woman's dress. Besides sa kanilang pananamit, ang paggamit ng violence and intimidation ay dalawa sa mga characteristics na kanilang dala-dala. They are gangsters after all. Kaya nga siguro tinawag silang Kabukimono, the crazy ones. Let me give you an example sa isa sa kanilang disgusting practices. Chujigiri, mas kilala bilang crossroad killing. Napaka-common noon nito na kung matsambahan mo sila sa daan, magsimula ka na magdasal. Magdadahilan na gusto lang nilang subukan kung gaano ba katalas yung espada nila. Dahil nga sa talamak na patayan, pagod ng mga tao sa mga pangyayari. Imbis na nag-enjoy sila sa peace na dala ng unification, may pagdurusa pa rin kapalit. Unti-unting bumubuo ang ibang mga citizens ng resistance group para labanan ang iba't ibang mga krimen na ginagawa ng mga Kabukimono, tulad ng pagnanakaw, pagpatay at panggagahasa. Nandyan ang mga Makiyako, the servants of town, pumipigil at lumalaban sa mga Kabukimono. Sila ay grupo ng mga magsasaka, vendors, at in some rare cases, mga ex-samurais na against sa mga gawain ng kanilang former colleagues.
Most social classes in 17th century sa Japan ay hindi pinapahintulot magdala ng kahit anong espada o kutsilyo. Pero ang mga mangangalakal o merchants ay binibigyan ng exceptions. Pinahintulutan silang magdala ng short sword similar dun sa dala ng mga samurai na katana. Yung iba, pinayagan din gumamit ng farming tools to defend themselves. Pero obviously, if maka-encounter ng samurai, talaga namang konti lang ang magagawa nito. Ang mga Makiako ay umaani ng papuri sa mga tao. May built reputation na sa mga citizens as their protectors. Ang nakakatuwa lang sa panahon natin ngayon ay kapag tatanungin mo sila kung kaninong pamilya sila nanggaling back then, they will proudly say na galing sila sa pamilya ng Makiako at hindi sa mga Kabukimonno. Who knows nga naman, diba? Pero kung susuriin natin ng mabuti, ang mga Yakuza may characteristics ng mga Kabukimonno about their violence and Makiako as servants of men. Naisulat yan sa mga folktales and included din as legends ang istorya ng dalawang grupo na kinikilala at lumaganap sa Japan noong 17th century. By the early 18th century, hindi na mapagkakaila na nag-evolve ang dalawang grupo as both crime syndicates. Ang una ay ang mga tekiya o mga ngalakal at ang pangalawa ay ang bakuto o gamblers. Dito nakikita natin yung connection sa today's Japanese mafia at nagiging clear ito sa mga tao throughout the time dahil kitang-kita naman kahit 3 centuries ang lumipas, ang mga Yakuza ay humahawak ng businesses about drugs and prostitutions para bang market stunts. At siyempre, di mawawala ang gambling which are integral parts of the money-making crime syndicates. Sa Japan, may tinatawag silang Hanafuda cards na naimbento sa kalaunan ng 16th century. Maraming ways on how to play with them, pero may isang game na nag-stand out, pretty similar sa blackjack. You get 3 cards pero dumidepende sa last digit ng card mo kung mananalo ka. May variation ng worst possible hand sa game na to. Nandyan yung 8 plus 9 plus 3, which equals to 20, meaning yung cards mo is 0. Sa Japanese, 8, 9, and 3 can be read as Yakuza o Yakuza. Diyan nila sinimulang gamitin ang word in order to describe something as useless. With time, yung term na yun ay kumalat at kinagamit na rin to describe any kind of criminal. Dahil nga siguro na ang criminal at gangsters ay parang similar na rin para sa kanila, useless. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring tandaan na ang Yakuza ay isang bahagi ng kasaysayan na may pangmatagalang epekto sa lipunan. Ang kanilang kwento ay isang babala at isang aral. Isang patunay kung paano ang simpleng samahan ay maaaring umusbong at magadap sa iba't ibang hamon ng buhay. Ang Yakuza ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kwento sa pelikula, aklat at video games. Ngunit sa likod ng mga kwento ng aksyon at drama, isang katotohanan ang nananatili. Ang Yakuza ay isang realidad ng isang nakatagong bahagi ng lipunan. Isang mundo na may batas at prinsipyo na iba sa karaniwan. Ano, kakaiba, di ba? Kung gusto mo pa ng mga kakaibang content tulad nito, huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you sa next episode ni Mr. Kakaiba TV.